Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Health Checkers, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Isang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dito lang sa DZRH Radio, Digital TV at social media. Pero bago po ang lahat, nais po nating batiin ang partner ng Health Check Plus mula 2019, ang number 1, kauna-unahan sa Pilipinas. Maligayang bati DZRH, 85 taon nang nagsisilbi sa Pilipino. Congratulations kay Chairman Fred J. Elizalde, Sir Nicanor Nicdao Jr., Attorney Reggie Hularbal at iba pang namumuno ng DZRH. Patuloy po tayo sa usapang diabetes, isang sakit na apektado ang marami sa ating mga kapwa Pinoy. Kasama po natin ngayong araw ang isang eksperto, isang registered nurse, at Department Head ng Stomach Complex Wound Care Center ng Medical City Hospital. Lecturer din po siya sa Centro Escolar University School of Nursing. Ating batiin ng isang mainit at dumadagondong na check, si Mr. Ryan A. Hitalia. Magandang araw po, Sir Ryan. Magandang araw, Teacher Eddie. Salamat po sa pag-imbita sa akin dito, and also binabati ko rin ang magandang araw ng ating mga ka-health checkers na nakikinig at nanonood sa atin. Si Mr. Rai ay kasulukuyang Pangulo ng Enterostomal Therapy Nurses of the Philippines. So makinig po tayong lahat at ating alamin ano nga ba itong diabetic foot ulcers at mga wastong kaalaman tungkol sa wound care. Sir Rai, sabi nga ng karamihan, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Subalit marami sa atin ang nakakalimot at sadyang hindi binibigyang pansin ang mga panganib at komplikasyon ng maraming sakit. So, nung nakarang linggo, napag-usapan ng tungkol sa diabetes sa pamamagitan din ng ating mga eksperto dito sa Health Check Plus. Ang isang panganib na komplikasyon ng diabetes ay ang tinatawag na diabetic foot ulcer or DFU. Sir Rai, marami tayong natatanggap na katanungan mula sa ating mga health checkers. Ano po ba ang mga dapat iwasan o dapat gawin ng mga pasyenteng may diabetes upang hindi lumala at magkaroon ng komplikasyong ito? Yan, salamat Teacher Ellie. So, actually, ang una nating dapat tandaan, karamihan, ito kasing sugat na nangyayari sa paa ay komplikasyon ng diabetes. And isang pinaka main na nangyayari dito is halimbawa sa sobrang taas ng ating asukal sa dugo, kaya nagkakaroon tayo tinatawag na hyperglycemia, is napipinsala niya ngayon yung kakayahan ng immune system ng katawan natin pagdating sa paglaban sa infection. So ang madalas na nangyayari kapag tayo ay nagkaroon ng sugat sa paa at mataas yung ating asukal sa dugo, matagal yung paggaling ng ating sugat. Pangalawa doon, nagiging mas prone tayo na magkaroon ng infection na pagdating ng panahon, pag pinabayaan natin ito, ay maaaring magkaroon pa ng mga komplikasyon na hindi natin inaasa. And ang isa pa nito is of course yung pagdulot ng pinsala sa mga ugat natin. So madalas, dahil sa diabetes, mataas yung asukal natin sa dugo, nagiging malapot yung dugo natin, nagkakaroon tayo ng mga pagbabara sa ugat, yung sirkulasyon dun sa ating paa ay hindi nagiging maganda, no? Nasisira yung ugat natin doon, particular doon sa pinakababang extremity o sa paa natin. And then nagkakaroon nito ng komplikasyon na tinatawag natin, nawawalan yung pakiramdam or yung neuropathy na tinatawag. So, nangangahulugan nito na yung mga sugat natin, hiwa or palto sa paa natin, parang hindi na natin nararamdaman. And kadalasan nga may mga pasyente kami na pupunta rito, hindi nila namamalayan, may nakatusok pa ng pako or tamtax pa doon sa paa nila. Nalalaman na lang nila yan pagka nasa bahay sila, yung kanilang kamag-anak o kasama sa bahay, nagsasabi na, uy, merong dugo yung paa. So, hindi na nila nararamdaman.
ito yung mga bagay na dapat hindi natin pagsawalang bahala. Kasi iwasan natin. Sa ngayon, pagka pumunta ka sa talagang naggagamot ng diabetic foot ulcer na tinatawag, o rin nagkaroon ka ng sugat sa paa dahil sa diabetes, iniiwasan na ngayon ng mga eksperto o ng ating mga doktor yung pagputol ng paa. So may tinatawag tayo na limb salvaging talaga na dapat limb saving, no? Na hanggat maaari iwasan maputol yung paa kasi maapektuhan yung kabuhayan, pamumuhay ng tao may diabetes na naputulan ang paa. And according sa mga studies at sa mga pag-aaral, pag tayo ay naputulan, halimbawa naputulan ka ng isang paa, yung kanang paa mo naputol, malaki yung posibilidad na sa pagdating ng 5 taon ay susunod yung isa. No, kasi nga dahil naapektuhan na rin yung paglakad natin, yung activities natin naapektuhan. So, ito yung mga pwedeng mangyari na talagang kailangan tamang pagbibigay ng edukasyon at pangangalaga, no, sa ating mga health checkers na nakikinig sa ating. Okay. Sir Dai, thank you po sa pag-explain sa ating health checkers, no, kung ano ba yung pinagmumulan nitong diabetic foot ulcer na ito. And tila po karaniwang nangyayari sa mga skin changes, lalo pa ang dryness ng skin sa mga pasyente mayroong diabetes. Ano po ba yung dapat gawin para makatulong iwasan yung dryness of skin o di kaya naman yung paglala ng mga sugat sa paa? Okay, thank you, Teacher Ellie. Maganda yung tanong. No? Unang-una, bakit natutuyo or nagda-dry yung skin natin sa paa pag tayo ay may diabetes? Ito nga yung isang komplikasyon na sinasabi natin because malapot yung dugo, mataas yung asukar sa dugo, so naapektuhan yung integrity doon sa paa natin, no? Sa lower extremities natin, sa balat. Hindi lang na actually yung pag-dry ng skin, even mapapansin nyo yung tubo ng buhok, no, doon sa ating paa hindi equal, no, hindi pantay. Merong makapal yung buhok ko dito sa isang side, pero pagdating sa baba, kaunti na lang, no. So isa yan sa mga senyales. Now, ang pinakamagandang gawin is of course, number 1, dapat palagi nating sinusuri yung ating paa, no. So dapat kasama yung pag-check ng ating paa. Pag-uwi natin sa bahay, pagtanggal ng sapatos, pagtanggal ng, di ba, normally pag-uwi natin, uwi mo, tanggal ng sapatos, medyas, upo ka na. Dapat daw pala, no? Ini-inspect natin yung ating mga paa. Sinusuri natin yung mga paa araw-araw, kung ito ba ay may sugat, may paltos, may kalyo, may pamumula, no? Lahat ng mapansin natin na pagbabago dito, dun sa ating balat sa paa, dapat ito ay bigyan natin ng pansin. And isipin natin, ano kaya yung nangyari? Baka masyado masikip yung sapatos na suot ko, may naapakan ba ako, no? So, or pag hindi mo makita, minsan pag meron tayong nararamdaman na hindi ka aya-aya doon sa isang parte natin, ng paa natin, di ba? Mga health checkers is kukut-kutin. So dapat ito ay gumamit tayo ng salamin para makita natin or ipakita natin doon sa kasama natin sa bahay, no? Bukod doon, yung bukod sa tamang pag-inspeksyon, pagtuyo yung balat, gumamit tayo ng mga moisturizers, no? Kasi pag sobrang tuyo yung balat natin sa paa, mataas yung chance na yung balat natin doon ay masisira. No, may tinatawag na break in the skin because sa sobrang tuyo yung balat natin doon. Kaya ang pinakamaganda na gawin is lagyan natin yun ng moisturizers, no, para yung paa natin ay hindi magkaroon ng bitak-bitak. No? Like for example, gumamit tayo ng lotion, no? Yung iba gumagamit ng mga petroleum jelly, lalo na kung mapansin natin yung sakong ng paa natin nagbibitak-bitak na. No? So ibig sabihin nun masyadong tuyong-tuyo na yung balat natin na kailangan na ng hydration na tinatawag. No? So isa pa is yung paghugas ng paa natin, no? Pagkagaling natin sa labas, especially kung tayo ba ay nakayapak na, no? Yan yung isa sa mga ating dapat tandaan, no? Na madali tayong magkaroon ng sugat sa paa, lalo na kung diabetic tayo, kasi nga yung may problema tayo sa pakiramdam, no? Hindi natin nararamdaman. So, ang pinaka-importante dito is pangalagaan nyo siya, no? Na magkaroon ka ng injury. So, pinaka number 1 dito na gawin natin is yung pagsusuot ng tsinelas sa bahay, no? Kahit na nasa bahay tayo, kailangan nakatsinelas pa rin tayo. And yung tamang impormasyon, no, na ano ba yung mga dapat natin gawin. Pero para sa akin, number 1 talaga na dapat palagi natin tinitignan yung ating mga paa. No? Tingnan nyo yung paa ninyo. Lalo na kung may mga deformities yan, no? Minsan, dahil sa diabetes, nagkakaroon yung paa natin ng ibang hugis na.
May tinatawag tayo na charcoal foot, no? Na maaring magdulot ng pressure. Kasi minsan, pag may diabetes na tayo, yan yung ina-anticipate or na-anticipate natin na komplikasyon, yung pag-dry ng paa, isa lang yan. Pero yung nagbabago yung ating hugis ng paa. Lalo na yung the way ng paglakad natin, mga ka-health checkers, naapektuhan po yun na yung parte ng paa natin, mapapansin nyo yung sapatos nyo, yung isang parte, yun yung bakit dito mababaw, yung isang parte ng sapatos ko, pudpud yung swelas, no? So, isa po yun na mga komplikasyon na talagang ma-anticipate natin or aasahan natin na mangyayari. Kaya dapat, ultimo po, yung pagpili ng pagsuot ng sapatos at yung tamang pagpili ng sapatos, isa yun sa dapat nating i-consider o tatandaan po. Very practical, Sir Ray, yung mga na-share natin sa health checkers, no, na pwedeng gawin para maiwasan itong diabetic foot ulcer. I'm sure curious din po ito, curious po kaming mga health checkers dito kasi nabanggit po ninyo yung paggamit ng moisturizer. Alin po lagi yung ng paa, yung kailangan na imo-moisturize natin, no? Kasi meron pong thinking na kapag may moisture yan, baka lalo kong magka-infection, ganyan, no? Bigyan po natin ng idea ng ating mga health checkers kung saan po ba dapat ito nilalagay. Salamat, Teacher. Tama po, no? Madalas kasi, pag sinabi, maggamit tayo ng moisturizer. So, ang nilalagyan lang nila, yung party lang na gusto nila, or yung party lang na may kakaunting dryness, no? So, ito po, dapat buong mula po doon sa ibaba ng ating tubod, no? Doon sa ating legs, pababa. Importante po, lalo yung sakong, yan po yung mga dapat nating tignan. Kasi yan yung, di ba, yan yung palaging merong pressure pag tayo naglalakad. Now, pagdating po, ang ganda na tanong ni Teacher Eddie, no? Kasi po, pagdating sa ating mga may diabetes, no, madali po tayo magkaroon ng infection because of doon nga sa mataas na asukal sa ating dugo, no. Now, ang titignan po natin dito palagi is yung mga gitna ng ating mga daliri sa paa, no, yung mga digits na tinatawag ng paa natin in between ng mga daliri natin doon sa paa natin kasi yan yung madalas na pag tayo inaghugas ng paa, naligo tayo, di ba, tutuyuin natin ng tuwalya, yung nakikita lang natin sa paa. Pero yung pinaka mga gitna ng daliri natin sa paa, hindi natin tinutuyo. So yan, yung tubig po doon, yung moisture doon ay nag-i-stay ng matagal. Ngayon, pag nabababad yung paa natin dyan sa tubig, natural, gustong-gusto po yan ng mga bakterya. No? Specifically po, yung mga fungal infection. Kaya makikita po ninyo, minsan meron tayo dyan na dinevelop yung mga athlete's foot, nangangati yung gitna ng daliri, or ang isa pa po, mapapansin nyo yung kuko natin sa paa, nag-iiba po ng kulay. So, indikasyon po yun na baka meron po fungal infection doon. So, tamang pangangalaga dyan. So, kailangan gumamit po tayo ng mga anti-fungal na mga creams, or the best po talaga, mga health checkers ay tayo po pumunta sa mga espesyalista na nangangalaga, no? Doon sa ating sa ganyang klase ng komplikasyon ng diabetes, no? Magpatingin po tayo sa doktor, no? And minsan meron po tayong mga Asyano, mahilig tayo sa mga traditional na mga ginagamit, no? Yung mga kung ano yung mga naisalin sa atin ng ating mga ninunok, no? Minsan po nagko-contradict po siya, no? Or sumasalungat siya sa tamang pag-alaga na kailangan may guidance tayo talaga kung ano yung dapat nating gamitin, no? Kasi hindi lahat po ng pasyente or hindi lahat ng tao ay pare-parehas po ng reaksyon doon sa mga ginagamit na treatment, no? Doon sa kanilang mga sukat. Ayan, kailangan buong paa. Yan, narinig po natin kay Sir Ray, mga health checkers, no, na kailangan surihin ng paa, tignan dapat natin siya kung meron bang mga sugat, no? Gumamit ng moisturizer, tamang paghugas ng paa at pagsuot ng tamang footwear din, o mga tsinelas o mga sapatos din, no? Sir Ray, ano po ba yung pwedeng mangyari kapag po itong mga diabetes, may mga diabetes po natin ay hindi po wasto ang naging pangangalaga nila ng kanilang mga skin, lalong-lalo na po ang kanilang mga paa? Ano po ba yung pwedeng mangyari?
Ang pinaka-unang actually kinatatakutan natin or ayaw natin mangyari, Teacher Ellie, is of course magkaroon ng infection, lalala yung sugat, and yun nga, ang pinakaayaw natin na mangyari is yung magkaroon ng amputation na tinatawag or maputol po yung paa, no, dahil sa sugat. Ang nangyayari po ito, pagka yung sugat masyado na pong lumalim at naapektuhan na po yung buto natin. So pagka may tinatawag na osteomyelitis, no, kaya po madalas pagka pumunta mo kayo sa mga hospital or sa mga wound center, nakita na may sugat kayo sa paa at masyado po ito malalim, pinapa-x-ray po yan para makita kung naapektuhan po yung buto, no? Kasi baka mamaya meron nga po osteomyelitis and ayaw natin na mag-lead po ito sa amputation, no? Yun po yung ating dapat na iwasan. And second po, mahal po ang mga dressing, mahal ang food dressing natin. So prevention, no, like nasabi kanina ni Teacher Ernie, mga health checkers, no, prevention talaga is better than cure. Kasi po yung mga dressings na yan ngayon, mga modern dressings na ginagamit, even yung panghugas lang ng sugat is may kamahanan po. Hindi po biro-biro din yung halaga niya. And pag tumatagal yan, syempre mas malaki po yung gastusin natin na number one, ang sugat po natin may diabetes tayo. Pag yung ating asukal sa dugo ay hindi normal, wag po tayo mag-expect na gagaling agad yung sugat natin. So combination yan. Dapat po patingin tayo sa doktor natin, sa endocrinologist, diabetologist na mag-normal yung ating asukal sa dugo para po yung pagaling din natin ng sugat ay susunod po doon. Magka-partner po yan palagi. Sir Ray, kasi nabanggitin nyo kanina no, na you're working in a wound center. Ayan. So I'm sure marami na po kayong na-meet na mga patients na meron itong diabetic foot ulcer. Ano-ano po ba yung mga challenges na hinaharap po ng mga pasyenteng may diabetic foot ulcer para po magkaroon ng idea ang ating mga health checkers, lalong-lalo na po yung mga meron na nitong DFU? Okay, thank you, Teacher Ellie. No? So, actually, napakadami din nilang mga challenges. Maraming number one dyan, Teacher Ellie, is of course, diba, dahil sa diabetic ulcer nila, sa sugat nila sa paa, yung pag-check up sa hospital or yung compliance ba ng pagpunta sa hospital. Numero uno yan. Pagka walang sasama sa kanilang kamag-anak or malayo yung kanilang bahay, iniisip nila yung pagpunta sa hospital, yung pag-check up, napakahirap para sa kanila. Kaya madalas, gagamutin na lang nila ng sarili nila yun. And then, most of the time, pagpunta nila sa hospital, is malala na po talaga yung sugat. Kung hindi pa nangangamoy, hindi yan nila itadaling sa hospital or dumadating na sa punto na talagang hirap na sila, no? Now, second is infection. Di ba sabi natin kanina, mataas yung chance na magkakaroon ng infection because of diabetes. So, ang infection, hanggat hindi natitreat, hindi rin gagaling yung sugat or matagal gumaling yung sugat. So, alam naman natin na yung antibiotic, medyo may kamahalan yan. Yung iba po nating pasyente ay na-admit, no, para lang mabigyan ng antibiotic, no. Yung kirot, yung sakit sa paa, yung pagkairita, so naapektuhan yung kanilang hanap buhay, no, naapektuhan yung kanilang araw-araw na gawain, kasama po iyan sa kanilang mga challenges, yung gastos, no. Alam po ba ninyo na ngayon po actually, Teacher Ellie, may mga datos na nagsasabit, may pag-aaral na naapektuhan din yung ating mga pasyente psychologically. Lalo na po pagka naapektuhan na yung kanilang, nakikita nila na nahihirapan na rin yung kanilang pamilya, yung sa pag-aalaga sa kanila. Nagkakaroon sila ng anxiety at depression pagdating dito. So, may mga programa tayo na ginagawa na nire-refer talaga sila sa tinatawag naming life coach para ma-address, no, yung ganitong mga scenario or yung mga ganitong mga sitwasyon sa kanilang buhay. So, talagang kailangan pag nag-treat tayo ng pasyente na may sugat sa paa para ma-address itong mga challenges na to, Teacher Ellie, ay multidisciplinary yung ating approach. So, meaning maraming specialista na on board na mga ngalaga sa kanila and yung ating nurse educator or yung ating mga nurse sa wound center ang siyang nagiging spearhead nito. Sila yung nag-lead kung sino at kung sino yung pupuntahan at tamang tao ng so marami, pati nutrition kasama po. Okay.
So grabe po pala Sir Ray, no, na magsisimula lang ito sa isang maliit na sugat, tapos ang dami na nitong maging epekto. Mayroong mga physical, no, na nabanggit kayo, mga kirot, infection, no, pero ngayon ko lang po narinig na pati pala psychological effects, meron din po itong pwedeng maging problema o challenge sa ating mga pasyente, lalo-lalo na kung ito ay nag-progress na sa diabetic foot ulcer. So Sir Ray, nabanggit po natin kung ano yung pwedeng mangyari, no, kapag meron na tayong diabetic foot ulcer at yung mga panganib din nito. Ano-ano naman po ang inyong mga payo o health tips, Sir Ray, para pangalagaan ng mga sugat, lalo-lalo na po yung mga meron na diabetes sa ating mga health checkers? Number one, ano po, yung pag-control ng ating asukal sa dugo, yung normal na pag-check ng blood glucose level, yung pagpunta po sa ating doktor, lalo na yung compliance po natin, no, yung pagsunod sa pag-inom ng gamot natin sa diabetes, no, yung tamang pangangalaga sa ating paa, gasan yung paa araw-araw, tuyuin mabuti, gumamit lang ng banayad na sabon, make sure na tuyo maigi yung paa natin. Ano yung sinabi natin kanina? Pag dry yung paa, gumamit po tayo ng moisturizer. Ang isa po dito, yung tamang paggamit ng ating footwear o yung kasuotan sa paa, yung sapatos po natin, even yung tsinelas, no? So, magsuot tayo ng medyas, malambot. Pag masikip po yung sapatos, huwag po natin ipilit na isuot. Pag bibili po tayo ng sapatos, no, dapat po sa hapon tayo bumili. Kasi pag sa umaga kayo bumili, maliit yung paa natin, di ba? Hindi pa siya gamit na gamit, hindi pa namamaga. So magtataka kayo, bumili kayo ng sapatos sa umaga, pag hapon, ba't sikip na ng sapatos ko? So we advise po na sa hapon tayo bumili, tas yung tsinelas, dapat huwag din masikip, no? Tamang pag-alaga ng kuko, no, sa paa, yung pagpapapedicure, hindi dapat na gugupitin masyado, no? So kasi baka mamaya magkaroon ng ingrown, mamamaga, mai-infection, ano? Yung regular na pagbisita sa doktor, importante po yan. Both kung sa endocrinologist ninyo o diabetologist or sa doktor po ninyo mismo na nangangalaga sa inyo. Of course, importante yung tamang nutrisyon. Tamang nutrisyon at ehersisyo po, no? Meron po tayong programa na may kailangan makita kayo ng dietitian namin or ng nutritionist para mabigyan kayo ng angkop na edukasyon, ano, patungo doon sa ano ba yung mga pagkain makakapagtaas ng aking sugar level o ng aking asukal sa dugo at ano ba yung mga pagkain na dapat lilimitahan ko po, no? At iwasan po ninyo mababad yung paa ninyo sa tubig kasi yun nga, pwede kayong magkaroon ng fungal infection or pagka nababad na matagal yung paa natin sa tubig, ayan po ay tinatawag natin yung maceration. Madali pong masugat yung ating mga balat, no, sa ating paa, no? Tapos wag po tayong gumamit ng heating pad. No, iwasan yung mga heating pad dahil maaring hindi na natin yung nararamdaman. No? So dahil hindi natin nararamdaman yung sobrang init, matagal na pala siya nakatikit sa ating balat, ay pwede po itong magdulot ng pagkapasok ating paa. Ang dami po nating pwedeng gawin, no? Pero Sir Ray, yung mga nabanggit ninyo ay talagang kayang-kayang gawin ng ating mga health checkers. So nakakatuwa po kasi talagang maaari itong ma-prevent, no, yung napag-usapan nating diabetic foot ulcers. Opo. Yan. Sir Ray, bago po natin isara itong unang parte ng ating panayam, mayroon po itong nagtatanong kung saan daw po ba kayo matatagpuan para makonsulta po sa team tungkol po sa kanyang diabetic foot ulcer. Ayun, salamat Teacher Eddie. And para sa ating mga health checkers, kami po ay matatagpuan sa The Medical City. Ako po particularly nasa The Medical City Ortigas po. And kami po ay nasa ground floor lang. And hanapin nyo lang po doon yung wound center. At kami rin po ay merong tinatawag na endocrine and diabetes and thyroid center. No? Sila po ay mga espesyalista pagdating po sa diabetes. No? At hindi lang po diabetes but also doon sa mga sakit natin sa ating endocrine and thyroid. Sila naman po ay nasa second floor. May mga different modules and mga different programs po sila para sa mga pasyenteng may diabetes. At meron po silang tinatawag doon na diabetic foot assessment. Pag tayo po ay
may diabetes or tayo po ay nasa pamilya, no, na mayroon tayong history ng diabetes, ginagawa po nila ay chine-check nila yung paa natin. They diagnose, they assess, no, tinitignan nila, chine-check nila yung paa kung kayo po ba ay may pakiramdam pa, tinitignan yung puko, tinitignan yung kanilang ABI and everything, no. So para mabigyan po kayo ng tamang direksyon kung kailangan niyo po magpatingin sa talagang espesyalista, no, dito sa ating diabetes at also doon sa ating yung pagkakaroon ba ng tsansa na magkaroon tayo ng sugat sa paa. No? Yan po. At lahat po ng Medical City, mayroon pong wound center, no, yung The Medical City South Luzon, Medical City Clark, Pangasinan, and also Iloilo po dito sa atin sa Pilipinas. Maraming salamat, Sir Ryan. Pero wag po kayong bibitaw. Makakasama pa rin natin si Sir Ryan Italia para pag-usapan ang di gaanong napapag-usapan na topic, ang stoma. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago magtapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or i-scan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker. So ngayon po ay napakasaya po namin dito sa Health Check Plus, ang programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dahil po kami po ay nasa 4th anniversary na. Kasabay po ng ating pagdiriwang ng ating 4th year anniversary ay ang pag-launch ng ating Health Check Plus Kalusugan Caravan. So dito po sisimulan natin ang pagbibigay dito sa Cancer Institute, dito sa Philippine General Hospital. Sinama po natin ang ating mga kasamahan sa Health Check Plus para po tayo ay magbigay saya sa ating mga patients dito. Kung hindi po dahil sa tiwala na binigay po ng ating mga nanonood at nakikinig, ay hindi po kami aabot sa 4th year anniversary na ito. Comment, mag-like at diba? Mga taga-teatro prod nyo, diba? Check na check! Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Itutuloy na natin ang ating panayam kasama pa rin si Sir Ryan Italia. So Sir Ray, kayo po kasalukuyan ng head ng Stoma and Complex Wound Care Center dyan sa Medical City Hospital. Ano po ang ginagawa ng team ninyo sa nasabing hospital? Okay, salamat Teacher Ellie, no? Again, mga ka-health checkers, no? Sa The Medical City Ostomy and Wound Center. So, kami yung nangangalaga sa mga pasyenteng may problema sa stoma, no? Mamaya pag-usapan natin kung ano yung stoma, mga sugat, no? Iba't ibang klase ng sugat. And ang isa po dito ay tinutulungan po natin na makapag-cope up, no, yung pasyente natin, yung kamag-anak natin na may problema sa ganitong mga sitwasyon. Yung isa dyan is yung improvement ng quality of life natin. So tinatawag na hindi porket may ganito tayong mga kapansanan, may ganito tayong sakit na dinadanas ay hanggang dito na lang, no? Kung saan may mga paraan po tayong tinuturo kung paano tayo
makaka-cope up at kung paano po natin malalagpasan ito. Ito po ay tulong hindi lang sa amin, dapat kasama po dito yung kooperasyon ng pasyente and also yung mga mahal nating sa buhay. Yung kasama niya sa bahay ay isa po sa ating mga sinasama natin pag tayo po ay nagbibigay ng edukasyon sa kanila, nagtuturo kung paano yung tamang pangangalaga. Ito po ay tinatawag natin na support group, no? Yung family support group. Napaka-importante po niyan para po mabilis din yung paggaling at yung kooperasyon ng makukuha natin sa ating pasyente. So marami po tayong services dito. Mapabata man, matanda, lahat ng edad at po. Yan po yung ating para. May mga espesyalista po tayong doktor na iba't ibang specialization po nila. Meron pong specialista talaga po sa sugat, sa diabetic po, orthopedic, vascular, no, endocrinologist, diabetologist, plastic, no, yan kasama po. And ang importante po dito, of course, is yung ating mga nurses na nangangalaga talaga. At ito po yung kanilang tinatawag namin na talagang specialized nursing, no? Na yan po yung kanilang kung saan sila naging mahusay, nagpakadalubhasa, nag-aral sila dyan, ano? Para dyan sa larangan na yan, para makatulong po sa ating mga pasyente. So sila po yung unang-una ninyong makikita pagpunta nyo dun sa center, no? Napaka-amazing ng ginagawa ng inyong team, Sir Ray. Kasi yung narinig ko, no, sa inyong pag-describe ng inyong team ay talagang very holistic kabuuan, no, ng pagtingin sa ating mga pasyente. At maganda din po na kino-consider natin kahit na may sakit, no, na ito parang parusa, ganyan, no, na talagang ng inyong team na talagang matulungan silang magkaroon pa rin ng magandang quality of life. Then, Sir, punta naman na po tayo sa ating topic po ngayon tungkol sa stoma. Kasi I'm sure po marami po sa ating mga health checkers, maring first time na marinig ito o kaya naman hindi nila alam na yun pala yung tawag dito sa nakikita nila sa kanilang mga kapitbahay, no, ganyan. Ano po ba ang stoma, Sir Ray, at bakit ginagawa ng stoma ang isang pasyente? At sino po ba ang kadalasang mga pasyenteng nagkakaroon ng stoma? Okay, salamat, Teacher Ernie. Now, mga ka-health checkers, ang stoma po ay isang paraan na ginagawa na kung saan yung parte ng ating bituka ay inilalabas. Yan po yung nilalabas sa tiyan natin, no? And doon siya pwedeng pansamantala na dumumi. Kasi meron pang inaayos, no, doon sa kanyang bituka, sa kanyang tiyan na meron siyang sakit, no, na dapat ilabas muna yung parte ng bituka para mapagaling yung parte na yon na kailangan pagalingin. So, yung mga sitwasyon na yan ay isa kung kayo ay merong, halimbawa, kung yung pasyente natin ay merong cancer sa colon, kailangan may tanggalin ang bukol. So, syempre po, pag tinanggal yung bukol, hindi pwedeng pagdugtungin agad yung bituka kasi kailangan pagalingin muna yung parte ng bituka na yun na tinanggalan ng bukol. So, ilalabas muna yung parte ng bituka na kung saan doon siya dudumi. And then, meron pong ginagamit na bag na yun po yung sasalo, no, doon sa lumalabas sa ating bituka, no. And isa pa, meron, halimbawa po, yung mga pinanganak na walang butas ang puwet, no? May nangyayari po yan sa mga pagka yung ating mga bagong panganak na nanay, may sinilang sila yung kanilang anak, ng sinilang ay sadyang congenital deformity yung tawag po dito, na walang butas yung kanilang puwet. So habang pine-prepare po yung kanilang anak na sa tamang kalusugan na para kaya na niya yung operasyon, no, kailangan i-divert muna, no, or pansamantala ilabas yung parte ng bituka para doon po dumumi. Kasi kung hindi, di ba, walang lumalabas yung dumi, saan pupunta yung dumi, walang butas yung kanilang puwet, may magkakaroon siya ng sakit, no, or may infection yung bata. Ang isa pa po ay trauma or injury. Kung bawa po, nabaril, nasaksak, na-damage yung bituka, so kailangan po ilabas muna yung isang parte, no, para mapagaling yung parte na yung na-damage, no. And sino yung kadalasan na nagkakaroon nito? Tulad ng sinabi natin, may mga colon cancer, rectal cancer, yung sinilang na may problema, no, yung congenital problems, trauma, na aksidente, and of course, yung iba yung may nagkaroon ng bara, no, doon sa bituka. So yan po yung ating mga paano ginagawa
yung stoma, sino ba yung dapat magkaroon ng stoma. And tulad po na sabi ni Teacher Eli, no, na madalang po pag-usapan. Napakaganda po ito kasi marami po tayo matututo at dapat hindi natin ikahiya. No? Minsan yan po yung dati na may trauma pa dyan kasi hindi natin alam pag nakakita doon ikinakahiya or yung mismong pasyente or yung mismong kamag-anak nila, nahihiya sila kasi ayaw nilang, alam nyo na po, mapunta sa isang sitwasyon na sila po ay mapapahiya or yung embarrassment. So, mababa po yung kanilang self-esteem. So, importante talaga na kailangan yung suporta po natin dito. No? And maraming salamat po sa ating programa, yung Health Check Plus natin. Dahil ito po ay very timely na na-discuss po ngayon. Ayan. So, tama po yung nabanggit ni Sir Rai, no, na dapat hindi ito ikinakahiya. Itong mga tulad na stoma, ganyan na nakakabit sa ating mga katawan, mga health checkers. So, para po sa ating mga ibang health checkers, Sir Rai, meron po bang ibang tawag pa dito sa stoma na ito? Ayun, salamat Teacher Eli. No? Mabuti na naitanong nyo kasi ang stoma po natin may mga iba't ibang klase po yan. May tinatawag tayo na colostomy, may ileostomy, at may urostomy. Ano po? Ang colostomy po, ito po ay nasa malaking bituka. No, so yung affected po na bituka dyan ay yung malaking bituka. Yung ileostomy ay nasa small intestine po yan. No? So, madalas po, dahil dun sa dalawang yan, iba po rin yung lumalabas, no? Na consistency doon sa ating bituka. No? Na yan. So, sa ileostomy po, matubig po yung lumalabas. Pag colostomy, medyo buo na po yan kasi nasa dulo na po yan ang parte ng ating bituka. Now, meron din po tayong tinatawag na urostomy. Yung urostomy po, ito, magtataka po kayo dahil bakit bituka yung nakalabas pero ihi po yung lumalabas. No? So normally po, ito po yung mga may kapansanan sa bladder or yung may problema sa pag-ihi. So ang ginagawa po, dinadivert po yung daanan ng ihi, nilalagay po yun sa parte ng bituka. So yung parte ng bituka na yun, yun ang nilalabas para po doon muna, no, lumabas yung kanilang ihi. No? Kung ihi ay urostomy, ang colostomy, ileostomy naman po ay para po sa dumi. Now, ito po, yun. Meron pong temporary at meron pong permanent. No? So, pwede pong, halimbawa nga po, tulad ng nasabi natin kanina, dahil sa cancer at dahil po doon sa sakit niya, ay kinailangan na pong tanggalin yung parte ng bituka or parte ng puwet. No, meron po dahil sa cancer, sinasara po yung parte ng puwet. So, yung kanila pong stoma, na nilalabas yung bituka sa tiyan ay nagiging panghabang buhay po. Now, ito po yung sinabi natin kanina na pang-teacher na hindi po ito dapat. Ito po yung mga tao na pasyente na madalas nakakaramdam sila ng frustration, nade-depress sila, at yun nga yung kinahihiya, yung ganun. Dapat po tulungan natin sila. Hindi po ito, no, dapat may mga activities pa rin po na magagawa at marami po, no, meron po mga support groups tayo na pwede nila puntahan at makausap. Importante po yung mga ostomy center natin na makausap yan sila. So yan po yung mga iba't ibang pagkakaiba ng colostomy or urostomy, no, urostomy. Pero lahat po, no, ng may butas sa ating katawan na ginawa sa pamagitan ng surgery, yan po ay stoma, no? Stoma, meron minsan may butas dito, yung tracheostomy, ostomy din po yan. Or yung pupek, yung nandito sa tiyan, doon po pinapakain. Stoma pa rin po yung tao yan. So, isa lang po yan sa mga klase. Itong pinag-usapan nating stoma ngayon is yung pag-divert po ng dumi para mailabas yung dumi at in a way na pagalingin yung present na condition ng ating mahal sa buhay na may sakit doon sa mga criterias na nabanggit natin kanina. Maganda pong napaalalahanan tayo ni Sir Rai, no, na dapat ito ay hindi kinakahiya. So sa ating mga health checkers na meron pong iba't ibang klase ng stoma ay kasama niyo po kami para suportahan po kayo at magkaroon pa rin ng magandang quality of life ang ating mga health checkers. So Sir Rai, siguro bigyan natin ng idea ang ating mga health checkers, lalong-lalo na yung ating merong mga stoma. Paano po ba ito pinapangalagaan? So, ang una po is dapat yung tamang pagpapalit ng pouch. No? Kailan po dapat magpalit ng pouch? And then, ito po ay yung paglilinis ng balat, no? Doon sa paligid ng ating ng balat natin kasi yan po yung madalas na nagkakaroon ng komplikasyon, no? Nagkakasugat po yan. Now, kasi yung ginagamit natin na bag
ay may mga adhesive yan, no? Or may pantikit na dinidikit natin sa katawan. Now, yan po minsan sa sobrang tagal na pouch, halimbawa, syempre, dito sa atin sa Pilipinas, hindi po yan kasi subsidized, no? Binibili po natin yan talaga. So, kasama na po yan sa ating budget. And dapat po yan, wag mo natin patatagalin ng hanggang 7 araw or more than isang linggo. Kasi po, ang mangyayari ay magkakaroon po tayo ng mga pagsugat, ng iritasyon doon sa ating balat kasi nga po yung ginagamit natin, may mga adhesive po yan. And kailangan po yan, pag pinalitan natin, dilinisin yung mabuti, no? Pamagitan ng ordinaryong sabon at tubig lang po, no? Okay na po yan. Kasi pag ang ginamit nating sabon ay maraming moisturizer, madulas yung balat. So, ang nangyayari, hindi po didikit yung ating mga colostomy bag or ileostomy bag dyan. So, yan yung isa. Pangalawa po, pagka merong agas or may leakage, no, yung ating colostomy bag kasi tanging yung parte ng puwet lang natin, no, yung kaya yung lumalabas yung dumi na hindi nasusugat. Minsan nga pag nagdadayariya tayo, di ba, nasusugat yung puwet natin pag sobrang matubig, no. So yung balat natin sa tiyan, hindi niya kaya yun, no. Kaya importante, kaya tayo gumagamit ng bag para siya po yung sumasalo ng. So pag may leak or may tagas na po sa paligid ng ating bag, dapat po yun talaga palitan nyo na yung bag kasi yan po yung magiging cause ng irritation natin in the future. And second, importante is yung tamang pagkain, yung nutrition para tayo maging malakas. And itong mga bagay po na ito, pagka ito po ay ating na-maintain, naalagaan natin mabuti yung stomach, yung quality of life po natin ay magiging maayos, hindi po maapektuhan kasi makakalabas po kayo, pwede pong maligo, no? Yung iba po kasi iniisip, ayoko maligo, no? Kasi baka mamaya yung tubig sipsipin ng bituka ko. Hindi po, no? Dapat nga po mas maligo tayo kasi para yung balat natin sa paligid ng ating stomach ay mapangalagaan. Pwede rin pong mag-swimming, no? May mga athletes po tayo na merong mga stoma, no? Maayos pa rin naman yung kanilang relasyon, no, sa kanilang pamilya. So, ang kailangan po natin yung tamang guidance and edukasyon. So, may mga nurse po tayo, katulad po ng nabanggit kanina ni Teacher Ellie, may mga nurse po tayo na talagang nag-aral, nagpakatalubhasa dito para magabayan po tayo ng tama. Sir Ray, punta naman po tayo sa mga kailangang bantayan ng ating mga health checkers sa stoma. Ano po ba yung mga dapat na tinitignan nila at minomonitor sa kanilang stoma po? Okay. Number 1 po, yung pagbago-bago ng dumi na lumalabas din sa stoma natin. So, una po, hindi porket may yung stoma natin, nagkakaroon din po tayo dyan ng diarrhea at nagkakaroon din tayo ng pagtitibi, no, or constipation. So, kung ano po yung kinakain natin, yan din naman din po yung epekto niyan sa stoma natin. So, pag napansin natin sa isang araw, parang mas madami yung lumalabas sa akin, matubig yata. So, malaki po yung chance na baka tayo po ay nagka-diarrhea, or pag masyadong walang lumalabas, tapos yung lumalabas sa akin na tubig, buo-buo, or nahihirapan, sumasakit yung tiyan natin, baka tayo po naman ay nagkakaroon ng pagtitibi or constipation, no? Now, ito pong mga bagay na ito ay dapat ikonsulta natin sa ating doktor para mabigyan tayo ng halimbawa, kailangan mo palang inom ng, halimbawa sa pagtatae, kailangan mo palang mag-diatabs or mga ganun mga gamot para mapigilan yung pagtatae, or para sa pagtitibi, kailangan mag-laxative ka para lumambot yung pagdumi. Second po, yung pag may lumalabas po na dugo, no, doon sa ating stomach, yan po ay pinaka number 1 alert natin. Pag may dugong lumalabas mismo doon sa ating stomach, hindi po yun sa paligid. Yung paligid po, pag nililinis natin, normal lang po na minsan parang nagsusugat kasi nasanggi po ng ating panlinis. Okay lang po yun kasi gagaling. Pero po yung pagdugo ay galing doon sa loob mismo ng stomach kasama sa duming lumalabas, kailangan niyo po yan itawag sa inyong doktor. Pero yung mga paligid na pagtagas o paglik, pwede pong kayo po yan, pag nasanay na po kayo, kaya kailangan tinuturuan po tayo ng, bago tayo umuwi or bago pa-discharge sa hospital, importante na nagpa-return demo kayo, no, sa mga nurse ninyo para talagang naturuan kayo ng tamang pagpalit. Ano? Ang isa pa ay yung minsan, nakakaramdam ng sakit, no, nagkaroon na para ng irritation sa paligid, no, i-monitor niyo po iyon, or halimbawa po nagkakaroon kayo ng allergy. Normal po iyon, ano, or nangyayari po minsan na yung ginamit yung colostomy bag ay hindi po kayo sanay, or yung
yung balat po natin ay hindi hiyang doon sa bag na ginamit natin. So mapapansin nyo, pag gumamit kayo doon, nabubula yung paligid, kung ano yung hugis ng bag nyo, o ng base plate na tinatawag, yun yung hugis ng pamumula, makate, or mahapdi, tapos parang nagsusugat, pwede pong dahil sa allergy po. So kailangan niyo pong magpalit ng brand, or kailangan niyo munang patignan, no, doon sa inyong nurse o sa inyong doktor yung allergic reaction nila. Ang isa pa po, bakit nagkaka-allergy is yung kanina nabanggit natin, sobrang tagal ng bag, sobrang tagal na ng pouch na nakadikit doon sa balat. So ang nangyayari po, hindi nakakahingan yung balat doon, hindi na nalilinis yung balat, hindi na yung mga adhesive doon, minsan yan yung nagiging cause nun. So importante po, no, na alam natin kailan ba dapat ilagay yung bag, kailan dapat tanggalin, at hanggang kailan, no, yung ating pouch na yan, which is yung mga mismo, yung mga manggagawa ng bag na yan, or yung manufacturer, or yung mga nag-distribute na mga pouches na ito. And sila po mismo pwede nating tanungin kasi alam po nila ito at mayroon din po silang kapasidad na magturo na sa atin ito, no, sa ating mga pasyente. Sir Ray, punta naman po tayo kasi nabanggit po ninyo kanina na isa sa mga usual na problems po ng mga health checkers natin na merong stoma ay yung pagkakaroon ng infection, no, na kabit nitong stoma na ito. Ano po ang payo ninyo para mapanatiling maayos at hindi ma-infect ang stoma? Okay, salamat Teacher Elin. Mga ka-health checkers, number 1, bakit nagkaka-infection? Ito ay pagka nagkaroon na tayo ng iritasyon sa paligid ng balat or ng sugat. So, iwasan natin yun. Paano natin iwasan na magkaroon yung tamang paggupit ng ating mga bag or ng appliance, yung tamang paglagay ng ating appliance sa balat, no? So iwasan natin yung leak, no, yung leakage or yung pagtagas na tinatawag. Kaya nga, di ba, sabi natin kanina, pag may mayroon ng leak yan, dapat palitan na yan, wag na natin tipirin or wag natin hintayin kasi mas malaki pa po yung mga gastos natin pag tayo po ay nagkaroon ng infection. Pangalawa, siguraduhin natin na yung ginagamit natin ng mga bag o appliance ay hiyang tayo. So malalaman na po nyo yan, no? Yung like sinabi natin kanina, pagka yung ginamit ko itong brand na to, medyo hindi ako komportable, merong pangangate, merong paghapdi, no? So mag-explore po tayo kung ano talaga yung nababagay sa atin, yung hiyang ng ating balat, no? Hanggang sa, yun yung makasanayan natin na gamitin. Tapos lagi po tayong umattend ng mga late forum, madalas po or manood sa yan, meron sa YouTube, madami po. Ito, yung sa atin Health Check Plus natin na programa, makakatulong po itong mga ganitong programa para sa atin pagdating sa information regarding doon sa ating mga condition na ito. So, ang isa pa, para maiwasan yung infection, yung tamang nutrisyon, importante. No, yung tamang pagkain. Ano po ba yung pagkain na magbibigay sa atin ng tamang nutrisyon? Minsan din, Teacher Ellie, no, yung mga pasyente natin, nag-aalala ng bakit mabaho yung amoy, paano maiwasan yung masyadong malobo, mahangin, no? Ang isa po dito, ayaw natin sabihin sa ating mga pasyente o kamag-anak na mayroong stoma na yung katulad sa diabetes, bawal to kasi hindi na yan sila, mawalan silang gana kumain. Ano? So, ang importante dito, alamin natin kung ano po yung epekto ng pagkain sa atin. Halimbawa po, pag kumain tayo ng pineapple juice o minom tayo ng pineapple juice, kumain tayo ng pinya, magdudumi ka, di ba? Pagka nga wala kang stoma, nagdudumi ka. Pag kumain ka ng papaya, malambot yung dumi mo. Pag kumain ka ng mga pagkain mamantika, no, mabula or madalas ay tayo ay yung utot, no, yung paglabas ng hangin, no. Nangyayari din po yan sa ating may mga pasyente. So, alamin natin kung ano yung epekto ng pagkain sa atin. Lahat po ng pagkain na sobra, alam naman natin na yan po ay nakakasama, no. Sa second, iwasan natin siguro yung mga pagkain po na masyadong yung high residue, yung madalas pag kinain natin, paglabas, ganun pa rin, no? So, yan po yung mga kailangan may guidance din po tayo ng ating nutritionist at mga dietitian po. Sir Ray, na yung napag-usapan natin, no, ang daming kailangang i-consider ng ating mga pasyenteng merong stoma. So, napaka-importante talaga na meron silang suporta at very happy po kami to know na meron pong mga specialista po na mga nurse at mga doktor na tulad po ninyo, no, na talagang napapangalagaan ang ating mga
pasyente na merong mga stoma. So, Sir Ray, pag-usapan naman po natin yung pagiging expert po ninyo sa wound care. Ano naman po yung challenges yung madalas na kinakaharap related po sa mga pasyenteng merong complex wound? Okay, thank you, Teacher Ellie. Mga ka-health checkers, isa po dito is of course yung tamang masasabi ko na yung tamang pagpipili ba. Halimbawa, yung minsan naggagamot na sila, tapos nagkaroon sila ng hesitations doon sa kanilang tinitake na gamot. Importante po na magkaroon din talaga ng second opinion. So, kung para po yung peace of mind na magkaroon sila ng tamang informasyon and at the same time mawala yung kanilang anxiety or yung haka-haka sa isip na tama ba itong ginagawa ko o hindi. Mag-seek po tayo ng konsulta sa talagang eksperto, mag-seek po tayo ng konsulta sa tamang doktor, no, sa tamang healthcare professional para po dito. Second po, lagi naman yung financial, Teacher Ellie, alam naman natin yan. Nawa sa kaalaman ng lahat, meron pong mga institusyon at meron din pong mga hospital ngayon na may subsidized po na may certain procedures po na kinikredit po ng PhilHealth. So may assistance po sa ating gobyerno na ngayon, lalo na dito po sa sugat. Kasi po ang aim talaga natin dito is mabawasan talaga yung pagtutol po ng mga paa. So si PhilHealth po ay magandang programa na ginawa nila is yung pagbibigay po ng assistance sa mga pasyente na may sugat, lalo na pagka ito po ay debridement, nasa may hospital na naka-admit, meron po tayong assistance dyan. Pangalawa po, yung challenge, I think, yung support, yung sa stoma natin, yung suporta galing mismo sa kanilang mga kamag-anak. Hindi yung kaalaman, yung importante po yan. Yung pagpapalit po ng bag, yung pagpapalit ng pouch, para sa amin, secondary. Ang pinaka-primary po dapat natin dito is yung epekto nitong pagkakaroon ng stoma sa ating mga pasyente. Yung anxiety, yung depression, kadalasan po sa aming experience ay mismong walang suporta yung pasyente na natatanggap sa kanyang kamag-anak. Mismong yung kamag-anak niya, pinandidirian po sila. Kasi doon kakaiba po So yung or napagtatawanan sila, kaya yung pasyente instead na ma-encourage siya or ganahan siya na magpagaling or lumakas, may mga incidents or sitwasyon po na hindi niya nagsasalita yung pasyente, malungkot siya palagi kasi nga hindi siya nakakaramdam ng suporta. Na minsan, kaya nga po madalas yung mismong kamag-anak, sinasama natin pag tayo po ay nagturo or nagbigay ng health education, yung pakiramdam po nila na yung mismong kamag-anak nila or yung mahal nila sa buhay nag-aalaga sa kanila, malaking bagay po yun. Wherein nakakakuha sila ng suporta mismo sa kanilang mahal sa buhay kesa sa inaasa po nila doon sa ibang tao. Na yan naman po talaga sa ating kalaman, kami ni Teacher Ellie, yan po talaga ay aming advokasya bilang isang nurse or bilang isang healthcare professional po. So, yan po yung mga tulong na ating may bibigay sa ating mga ka-health checkers po. Ang ganda nung nabanggit nyo, Sir Ray, kasi talagang napakalaking bahagi ng recovery at rehabilitation ng ating mga pasyente, ang suporta galing sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. So, hindi sila nahihiya, mas na-engganyo pa sila na harapin ng kanilang mga health problems tulad ng mga diabetes, stoma pa yan, o ibang klase pang sakit. So, Sir, kayo po yung kasalukuyang Pangulo ng Enterostomal Therapy Nurses of the Philippines. Pwede niyo po bang bigyan ng idea ang ating mga health checkers? Ano naman po ang layunin ng inyong grupo? Opo, salamat Teacher Ellie. Ang Enterostomal Therapy Nurses Association of the Philippines po ay isang asosasyon po ng mga nurses po na ang kanila pong layunin is makatulong doon sa ating mga pasyente na may stoma, may sugat, para po mapabuti yung kanilang quality of life. Na hindi po, porque tayo po ay may ganitong kapansanan ay tayo po ay mawawalan ng pag-asa, hindi po, tutulungan po namin kayo na makatuloy yung journey natin dito. Hindi po parusa yung pagkakaroon ng stoma, ito po ay tulong
na binibigay para po doon sa atin present na sitwasyon. Halimbawa nga po, kung tayo ay may cancer, kung tayo ay may na-trauma doon sa bituka, tulong po ito para mapagaling yung ating talagang main problem na yung main sakit na etiology or yung pinanggagalingan ng sakit na yun na kailangan mapagaling at mapahinga muna. At yung stoma na yun ay tumutulong. Now, ito pong mga miyembro or asosasyon na to na ETNAP na po ay yung specialist, yung mga nagdalubhasa po na nurse na nag-aral at nagpakadalubhasa dito sa larangan po nito ay napakakukunti po no, sa Pilipinas. Hindi po siya madami kasi sa katunayan po sa ngayon wala pong programa pa no, para sa atin na nagtuturo para dyan. No, nagpunta pa po sa ibang bansa itong mga nurses na to. Kami po na para mag-aral dito para pag uwi namin ay maitulong natin sa ating mga kababayan. Ngayon po itong mga nurses na ito po ay sila rin po no, yung nagtuturo at nagsishare sa kapwa naming nurses dito sa Pilipinas kung paano po yung pangangalaga ng mga pasyenteng may sugat, may stoma, no? And ito pong asosasyon na to ay nabuo po sa PGH, no? Mga 13 taon na po yung nakakaraan, ano? And sa pamumuno po ni Ma'am Nelda Escueta, and then marami pong hospital kami na sumamanpot. And sa ngayon po ay aming muling binubuhay yung layunin no, nitong asosasyon na to para po makatulong sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na rin po sa ating mga nurses. No? Yung informasyon importante. Kaya po ako madalas nandito, nandyan, nasa Luzon, nasa Visayas dahil sa dami po ng imbitasyon sa atin para po matulungan yung ating mga kapwa, hindi lang pasyente but also yung ating mga kapwa nurses po dito sa Pilipinas. Po. Sir Ray, salamat po sa inyong asosasyon at sana ituloy-tuloy ang inyong pagtulong no, sa ating mga pasyente at sa ating mga nurses para patuloy ang kanilang paggaling. Sir Ray, bago po natin isara ang ating panayam, maaari niyo po bang i-share sa amin kung saan po kayo pwedeng makontak para po sa mga pasyente natin na mayroong mga complex na sugat tulad ng stoma? Salamat Teacher Ellie and also salamat mga ka-checkers. Ano po? Ang aming pong center ay matatagpuan po again sa The Medical City sa Ortigas po at sa lahat ng Medical City sa South Luzon, sa Clark, sa Pangasinan, sa Iloilo po ay meron po kaming Ostomy and Wound Center na po. Sumadya naman po kayo doon at kami po ay malugod namin po kayong tatanggapin ano po at tutulungan po namin kayo doon sa inyong mga pangangailangan. Lalong-lalo na pagdating po dito sa sugat at sa ostomy or sa stoma po. Sa mga clinics namin, inaayos pa po namin na magkaroon din po. Yung daming clinics ng Medical City, more than 60 po ang aming clinics all around. No? Sa mga malls nyo po iyan makikita. So, nasa programa po na. Sir Ray, baka po meron po kayong huling mensahe para po sa ating mga health checkers tungkol po sa diabetic foot ulcer, stoma at iba pang mga care tips para sa mga kanilang mga sugat at complex na mga wound. Thank you po, Teacher Ellie. Mga ka-health checkers, tandaan lamang po natin na importante po na tayo ay regular na nagpapakonsulta doon sa ating doktor, sa ating mga espesyalista, yung tamang nutrition, exercise, no? And of course, dapat palagi tayong updated pagdating sa mga ganitong sitwasyon, ang makatulong dito is of course yung katulad nitong programa natin, yung Health Check Plus, andyan si Teacher Ellie. Ang isa pa dito ay wag po tayong mawawala ng pag-asa. Palagi pong, lahat po yan, palagi pong merong solusyon. At may mga tao po na handang tumulong sa atin, no? Sa ating mga pinagdadaanan. Ang ano lang po dyan is saan sila, nasaan sila at kung paano nila tayo matutulungan. So sa lahat po ng nakikinig, mga kaya checkers, maraming salamat po sa inyong oras ng pakikinig sa amin. Sana po ay pagdating ng araw ay maulit pa at magkaroon pa tayo ng ganitong session para po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po muli, Sir Ryan A. Italia.
Samahan niyo po muli kami sa susunod na linggo dito lang sa Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago magtapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker.